ba mga kababayan, bukod po kay Senator Raffy Tulfo na nagsabi na kailangan matuloy yung impeachment trial dahil nga kailangan patunayan ni Sara Duterte kung siya ba ay inosente o guilty mga kababayan sa mga inaaligasyon po laban po sa kanya, meron din pong isang senador na hindi po natin aakalain talaga na magsasalita na dapat sundin ang sinasabi ng konstitusyon mga kababayan at wag pairalin yung pagiging yung pagiging kaalyado at porkit kaalyado gusto mo na agad ma-dismiss yung mga kaso ng kasamahan mo. So ngayon, kung matatandaan nyo ng mga nakaraang araw, I think 2 days ago mga kababayan, nagsalita po itong si Senator Raffy Tulfo na dapat po ay matuloy na itong impeachment trial ni Sara Duterte at dapat naman niyang patunayan ni Sara Duterte kung siya ba talaga mga kababayan ay inosente talaga. At para lamang po mapatunayan yon at para talaga mapatunayan niya na siya ay inosente, dapat po magkaroon ng trial. So pakinggan muna natin itong nakita po nating balita about po dito sa sinabi ni Senator Raffy Tulfo na impeachment trial kay VP Sara dapat matuloy. Ano po para mapatunayan kung inosente ba or may kasalanan etong si Vice President Sara Duterte. So ngayon i-play po natin. For now, sinasabi nga niya na inosente siya. So let her prove it na inosente siya. Tutol si Senador Raffy Tulfo sa dismissal ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte bago pa man ang presentasyon ng mga ebidensya. Ito ang tugon ng mambabata sa plano ni Senador Ronald Bato de la Rosa na paghahain ng mosyon para i-dismiss ang kaso. Paliwanag ng senador, maraming aligasyon laban sa Vice Presidente, kaya mas magandaan niyang mapatunayan ni VP Sara na inosente siya sa pamamagitan ng pagsasagawa ng paglilitis. Gustong-gusto ko matuloy impeachment para mabigyan natin pagkakataon si BP Sara na maisabi niya yung kanyang side. Mas maganda din. Alam niyo mga kababayan konti na lang iisipin ko na si Senator Raffy Tulfo ang nagsimula, siya rin po ang tatapos. Alam niyo ba kung bakit? Kasi mga kababayan, kung matatandaan niyo nung naging senador itong si Senator Raffy Tulfo, isa po siya sa nanguna na imbestigahan yung mga nangyayaring anomalya dyan sa DepEd noong mga panahong hinahawakan po yan ni Vice President Sara Duterte. Kung matatandaan nyo, di ba nag-viral yung mga listahan na hawak ni Senator Raffy Tulfo mga kababayan na di umaning naniningil ng mga miscellaneous fee or PTA mga kababayan sa mga estudyante o mga magulang nung estudyante, ganung may budget naman ang DepEd mga kababayan para dun sa mga pangangailangan especially ng ating mga paaralan at ng mga teacher. So ngayon, kung iisipin nyo mga kababayan, konti na lang talaga iisipin natin na si Senator Raffy Tulfo nagsimula at siya rin ang tatapos sa huli. Kasi nga, kung titingnan nyo, diba sabi niya gustong-gusto niya na matuloy yung impeachment ni Sara Duterte para mapatunayan kung inosente ba etong si Sara Duterte or guilty. Ano po? So ngayon ipagpatuloy pa natin. Di ba ma-clear niya yung name niya sa pamagitan ng pagdidepensa niya doon sa impeachment at mapapatunayan na inosente siya as opposed to yung mababasura before na magkaroon ng hearing sa impeachment? Nauna nang sinabi ni Senador Bato na kapag nagbukas na ang sesyon sa 20th Congress, una niyang kukwestiyonin ang jurisdiction sa impeachment case. Ngunit para kay Senador Raffy Tulfo, hindi na dapat ito pinag-uusapan dahil mayroon ng jurisdiction ng impeachment court sa kaso. Magkakaroon talaga ng hearing sa impeachment. It's just a matter of, siguro may maghihiling na madidismiss yan o ibabasura. Now, I'm not for it. Ang gusto ko magkaroon ng trial. Tama! Sinabi rin ni Senador Raffy Tulfo na tapos na ang usapin kaugnay ng issue. Alam niyo, sampal kay Bato de la Rosa yon. Bakit mga kababayan, ano ba ang ginagawa ni na Bato de la Rosa? Ano ba ang ginagawa ni na Senator Bongo, ni na Robin Padilla? Di ba gumagawa sila ng isang resolusyon para i-dismiss yung impeachment ni Sara Duterte kasi nga kini-question nila yung jurisdiction ng 20th Congress doon sa impeachment ni Sara Duterte na isinagawa noong 19th Congress. Pero sabi ko nga po sa inyo, ang impeachment kasi ni Sara Duterte mga kababayan, dapat magtuloy-tuloy po yan. Yan po ay continuing mga kababayan. Ibig sabihin, yan po ay hindi katulad ng mga isinasagawa ng mga senador na mga katulad ng mga pagpapasa ng batas mga kababayan na iiba po kasi yung impeachment. Yan po ay mandatory ng mga senator na dapat trabahuin po nila. Hindi yung hahayaan lang nila mga kababayan hanggang sa maibasura na. Dapat tinatrabaho po nila yan dahil nakatutok po dyan ang sambayan ng Pilipino. So ngayon ipagpatuloy pa natin. Sa delaying tactics sa pag-usad ng
Ay, shoutout kay Kuya Rene Cabanas. Ayan, mega love shoutout po impeachment proceedings. Dahil unang pagkakataon na magiging Senator Judge, pinaghahandaang mabuti ni Senador Raffy Tulfo ang napipintong pagliliti sa Vice Presidente. Kumukonsultaan niya siya sa alam niyo, ito payo ko kay Senator Raffy Tulfo, pag na-impeach yung si Sara, wala ka ng kalaban. ng abogado. Kaya dapat ma-impeach na yan. Kasi pag na-impeach na yan, Senator Raffy Tulfo, tumakbo ka sa pagka-presidente, wala ka ng kalaban. At dating justices ng Sandigan Bayan at Korte Suprema upang magkaroon ng sapat na kaalaman at makagawa ng intelihenteng desisyon. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. So yan mga kababayan kung si Senator Raffy Tulfo nagsalita mga kababayan about po sa impeachment trial ni Sara Duterte nung nakaraang araw na gusto po niyang matuloy. Sa madalit salita, gusto niyang magdire-diretso etong usapin ng impeachment ni Sara Duterte para mapatunayan ni Sara kung siya ba'y inosente or hindi mga kababayan. Ngayon, ang sabi naman po mga kababayan ni Senator Bato de la Rosa, talagang kikwestiyonin pa rin po nila yung jurisdiction ng 20th Congress doon po sa impeachment ni Sara Duterte mga kababayan. So ibig sabihin, yan po yung iginigiit ni Bato de la Rosa para ma-dismiss na yung impeachment ni Sara Duterte kahit wala pa pong trial. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Asher, may sapat na bang suporta si Senator Bato sa plano niyang paghahain ng motion? Wala pang kinukumpirma si Senador Ronald Bato de la Rosa kung may iba ng mga senador na sumusuporta doon sa kanyang planong paghahain ng motion na layong talakayin ang issue ng jurisdiction sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senador Bato de la Rosa, sa pagsisimula ng Senado sa 20th Congress ay tatayo muna ang mga miyembro ng upper chamber bilang mga senador at hindi agad diretsong senator judges ng impeachment court. Sa unang araw ng sesyon sa July 28, isasagawa muna ang ceremonial opening ng Senado kung saan ihahalal ang Senate President. Kasunod dito ang pagtatalaga ng committee chairmanship at mga inihaing panukala ng bagong hanay ng mga senador. Sa dami ng dapat gawin na una nang inihayag ni Senador Joel Villanueva na 4 hanggang 6 na senador na ang sumang-ayon sa isang hindi formal na pag-uusap na sa August 4 pa magko-convene ang impeachment court. Hindi naman tutol si De La Rosa dito. Wala akong problema sa dates. I can go with any date that they want, but sabi ko nga lang, before we start to convene the impeachment court of the 20th Congress, ay i-bring up ko muna sa plenaryo ng Senado yung issue on jurisdiction. I-expect ninyo yan. Wala na yan mga kababayan. Alam nyo ba, yung ginagawa ng mga senador na yan, hindi na po yan nagugustuhan ng sambayan ng Pilipino. Kasi biruin nyo, napagbigyan na naman etong si Senator Bato de la Rosa na saglip na ma-dismiss nga naman mga kababayan, ibalik na lang sa Kamara and then pinasasagot etong Kamara. At ngayon na sumagot na ang Kamara mga kababayan, talagang dapat naman nasunod nilang pakinggan ang panawagan ng sambayan ng Pilipino na dapat matuloy na po etong impeachment ni Sara Duterte sa lalo't madaling panahon. Bakit mga kababayan? Kasi unang-una, ang taong bayan ay nakatutok sa kung ano ba yung magiging depensa ni Sara Duterte sa mga ebidensya na ilalatag ng prosecutor mga kababayan or ng prosecution. Ano po dito sa Senado kapag nag-umpisa na eto pong trial. Kaya nga dapat sa totoo lang, magsimula na yung trial sa August 4 mga kababayan, talakayin na yan para makita ng taong bayan yung mga senador na talagang makabayan at mga senador na mga Duterte lang. Ano po, kaya dapat alam nyo sa totoo lang mga kababayan, napakatagal na po ng usapin na ito. At dapat naman pagbigyan na ng mga senador ang mamamayang Pilipino na masaksihan yung mga matitibay na ebidensya, mabuklat at makita yung mga bank account ni Sara Duterte para mismong taong bayan na magdesisyon kung dapat pa ba silang sumuporta or maniwala sa mga sinasabi ng mga Duterte. Ano po, anyway, shoutout kay Kuya Michael Martinez, kay Inay Lizagon, Ma'am Forever, mega love shoutout po
Dagdag pa ni Senador De La Rosa, payag siyang ihain ng motion para talakayan ang issue ng jurisdiction sa impeachment court kung hindi man ito papayagan gawin sa plenaryo. Ngunit binigyan din ng mambabatas na walang prohibition sa kanya na magbukas ng partikular na issue kaugnay ng impeachment court sa plenary session. Ito ay matapos sabihin ni Senador Risa Ontiveros na lahat ng mga usapin sa impeachment case ay dapat pag-usapan sa loob ng impeachment court. Habang sinabi naman ni Senador Panfilo Ping Lacson na trabaho ng prosecution at depensa ang paghahain ng motion at pleadings na may kinalaman sa impeachment case. Tama, hindi naman kasi trabaho ng senador na magmosyon para i-dismiss mga kababayan yung impeachment na issue mga kababayan. Hindi po trabaho yan ng mga senador. Ang trabaho ng mga senador maging hukom at tingnan mga kababayan kung gaano katibay yung mga ebidensya laban po kay Sara Duterte at kung gaano kagaling naman ang depensa ni Sara Duterte or ng kanyang kampo. Hindi trabaho ni Senator Bato de la Rosa na maging abogado ni Sara Duterte diyan po sa Senado. Kasi kapag kang isang judge mga kababayan ay una pa lang ipinapakita na yung kanyang kinikilingan, hindi po dapat maging judge yan or hindi po dapat umupo bilang hukom yung ganyang klase ng senador. Ang dapat niyang gawin, mag-inhibit na lang siya. Opinion niya yan. Opinion niya yan. Because nasa rules naman namin na pwedeng isettle ng Senado yung jurisdiction before Hi Ma'am Zoe, mega love shoutout ha. mag-convene ng impeachment court. Pwede naman na isettle yung case itself. Ella, sinabi rin ni Senador Bato de la Rosa na asahan na sa July 29 ay kanyang ipipresenta itong sa plenaryo, itong usapin nga ng kaugnay ng jurisdiction sa impeachment case. At aniya ay tatayuan at pagdedebatihan nila ang usaping ito sa gitna ng pahayag ng ilang senador na hindi sang-ayon sa planong ito ni Senador De La Rosa. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa Alam nyo kasi mga kababayan, sa totoo lang, ang nakasalalay kasi dito political career ng mga senador. Kapag kasi mga kababayan, sinunod nila yung gustong mangyari ni Bato de la Rosa, ni Robin Padilla at saka ni Bongo, para na rin po nilang tinalikuran ang panawagan at interes ng sambayan ng Pilipino, ng mamamayang Pilipino. Gugustuhin ba ng mga senador na sumama sila kay Bato de la Rosa na pagdating ng araw, hindi naman po sila maiisalba ni Bato de la Rosa sa galit ng mamamayang Pilipino? At saka biruin niyo mga kababayan ano ba naman ang paniniwala na taasahan nung ibang mga senador kay Bato de la Rosa, ganong si Bato de la Rosa malapit na pong arestuhin at dalhin sa dahig mga kababayan. 'Di ba? Kahit ako yung senador, hindi ako sasama sa kanyang gustong mangyari. Bakit? Kasi hindi naman ako matutulungan ng mga yan kapag nagalit ang mamamayang Pilipino dahil sa inuuna yung kapakanan ng mga kaalyado. Alam niyo, doon sa mga senador, payo ko lamang po bilang isang vlogger na tumatalakay ng patungkol sa politika. Much better na ang lagi niyong pakinggan ay yung sinasabi ng marami sa mga kababayang Pilipino po natin. Much better ang unahin nyo yung interes ng sambayan ng Pilipino, kasi pag nagalit sa inyong taong bayan, baka maaga pa lang lusag-lusag na yung mga political career ninyo. kayo, Ella. Maraming salamat, Asher Kadapan Jr. Di ba mga kababayan? So yan, ngayon punta naman po tayo. Diba, sabi ni Bato de la Rosa, magpapatuloy pa rin po siya sa paghahain ng kanyang motion na i-dismiss na ito pong impeachment ni Sara Duterte. Kasi nga mga kababayan, kikwestiyonin po niya yung jurisdiction ng 20th Congress sa 19th Congress mga kababayan. So ngayon, punta naman po tayo dito sa sinasabi ni Bam Aquino. Ito pinakamalupit mga kababayan. Kasi nung una pa lang panahon ng kampanya, panahon ng eleksyon, ano ba yung sabi ni Bam Aquino? Ang unahin daw na pag-usapan, kung tutuusin, tinanong siya about do sa impeachment. Ang unahin daw na pag-usapan yung kailangan ng mamamayang Pilipino. Wait, pakita ko sa inyo para makita ninyo Search natin. Bam Aquino. Para may idea lang kayo. Bam Aquino. Wait
Sara Duterte impeachment. Ito yan mga kababayan, oh. Yan. And the recent Pulse Asia survey, medyo pinunang tayo parang nasa 16 yata kayo. Yes. Well, ano pa yan? Maaga pa, friends. First day pa lang. Kung mapapansin na, ngayon pa lang talaga lumalabas rin yung mga volunteers. Kaya sabi pa nga dito, Bam Aquino, sinabing issue sa mga politiko, impeachment ni VP Sara Duterte. Wala kami, kaya rin ng dati. Dahil noong 2022, simula nung kampanya, medyo masimula pa lang, but by the end of the campaign, nayanig yung pundasyon ng politika sa Pilipinas. So ngayon, yun rin makikita po natin. Mula ngayon, for the next 90 days, lalabas yung mga tao at makikita nila na magandang alternatibo dito at si Pam. Senator na lang, I'm not sure if it was asked kanina, will impeachment be an election campaign issue? Palagi ko issue siya sa mga politiko. Yung mga alyansa ngayon ay parang yun po ata yung nagiging isa sa malaking bagay. Pero honestly, galing akong Zamboanga, Nueva Ecija. Yan. Hindi siya issue ng mga kababayan natin. Hindi issue ng mga kababayan natin. You won't mention it in your campaign speeches. Well, I've already said. Kita niyo mga kababayan sinabi niya dito galing siya ng mga Zamboanga at sinabi naman daw na hindi issue ng mga kababayan Pilipino natin or hindi pangunahing issue ng taong bayan. Kaya sa madalit salita, hindi yan yung dapat pag-usapan. So ngayon kung titingnan nyo, dito po sa nakita nating post galing po sa News 5, sabi po dito mga kababayan, tuloy ang trial. Yan po yung sabi mga kababayan Eto, pakita ko sa inyo. Tuloy ang trial. Ibinahagi ni Senator Bam Aquino ang pagsangguni niya sa mga eksperto para sa paghahanda bilang Senator Judge sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Bubusisiing mabuti ang mga ebidensyang ipipresenta, magiging mapanuri at bukas ang mata at isip sa proseso, giit pa nitong si Bam Aquino. Kaya nga kung titingnan nyo, ito, nag-post si Bam Aquino ng litrato kasama yung mga eksperto, mga kababayan, na magiging katuwang po niya kung sakali na siya ay, kung sakali na umusad na yung impeachment trial at maging senator judge po siya. Kaya nga sabi niya dito mga kababayan sa quote-in-quote, sundin ng konstitusyon, tuloy ang trial sa August 4 mga kababayan. Maliwanag sabi dito, tuloy, sundin ng konstitusyon, tuloy ang trial sa August 4. Kaya nga yung mga nagsasabi dyan na etong si Bam Aquino, Sara Duterte, tandaan nyo mga kababayan, ang dilaw ay dilaw. Yung mga didishit dyan na napaniwala ni Bam Aquino, ni nakikipangilinan, lagi nyong tandaan, ang dilaw ay dilaw. At hindi kakampi yung mga yan sa maling ginagawa ng mga Duterte. Kaya nga yung mga nagsasabi dyan na etong si Bam Aquino, nauto ni Bato de la Rosa, baka si Bato de la Rosa pa ang nauto ni Bam Aquino. Kasi biruin nyo mga kababayan na hindi lang si Tulfo ang nagsasabing dapat simulan na yung trial at dapat matuloy yung trial mga kababayan, kahit si Bam Aquino ay maliwanag na sinasabi niya na dapat pong sundin talaga ang konstitusyon. Kasi kung talagang ikaw ay senador na may pinag-aralan, kung ikaw ay senador na nag-aral at alam mo ang proseso ng batas at sinasabi ng konstitusyon, dapat sundin mo yon dahil yun ang mandato mo bilang isang senador. Kaya nga kung titingnan niyo mga kababayan na ito, maliwanag naman. Baka sabihin nung iba, fake news lang tayo. Ayan inilapit ko para makita nyo. Lakihan ko pa. Sabi dito, sundin ang konstitusyon, tuloy ang trial sa August 4. So aabangan natin mga kababayan kung ano yung mga kaganapan at mangyayari pagdating po ng August 4. Kasi biruin nyo mga kababayan, ang tagal nitong isyong ito at marami sa mga kababayang Pilipino po talaga ang naghintay na ito pong isyong ito ay talagang matuloy na. Kasi lahat tayo, inaabangan natin na maipresenta yung mga bank account na di umano pinaglalagyan ng mga drug money. Diba? Yan ang hinihintay natin Yung makita, yung bank account ni Sara Duterte at mapatunayan kung talagang totoo ba or hindi yung sinasabi ni Senator Trillanes mga kababayan or ni former Senator Trillanes. Kasi kung tutusin talaga mga kababayan, lahat po tayo talagang gustong malaman yon. At dahil nga sa ginagawa nitong ibang mga senador na kaalyado ni Sara Duterte para namang pinipigilan nila na malaman ng sambayan ng Pilipino yung katotohanan. Para namang ayaw nila
na may makita ang mamamayang Pilipino na makakapagpabago ng isipan ng marami sa mga kababayang Pilipino po natin. At saka mukhang natatakot ata yung mga senador na kaalyado ni Duterte na baka may malaman ang taong bayan na konektado sila. Ano po do sa bank account ni Sara Duterte or mga ebidensya na ipipresenta laban po kay Sara Duterte. Kaya siguro mga kababayan, nagmamadali sila na i-dismiss etong impeachment ni Sara Duterte at wag magkaroon ng trial. Kaya nga kung tutusin mga kababayan na ito napakaliwanag ng sinasabi ni Bam Aquino dito. Sundin ang konstitusyon, mandato ng senador yan. Ano po, yan ay trabaho ng mga senador na iniluklok ng sambayan ng Pilipino. At dapat matuloy talaga ang trial. Kaya sa August 4, asahan nyo mga kababayan na baka pag-uusapan na ito pong impeachment trial. At dahil dyan mga kababayan, kung titingnan nyo, siguro ang nakapagpabago din ng isipan ng iba mga kababayan po nating senador, ito pong nakita nating balita na kung saan mga kababayan, ayon po dito nasa 66% ang mga Pinoy na nagsasabing sang-ayon at kailangang harapin ni Vice President Sara Duterte ang impeachment case ayon po sa SWS survey, habang 19% ang hindi sang-ayon at 15% ang undecided mga kababayan. So ibig sabihin, marami talaga sa mga kababayang Pilipino po natin or majority sa mga kababayang Pilipino po natin ang nagsasabi na dapat na talagang magkaroon ng trial para makita kung ano po yung totoo sa mga aligasyon ni Sara Duterte at para makita yung mga ebidensya. So ibig sabihin, eto rin siguro yung nakapagpabago sa isipan ng mga kababayan, bukod ng mga kababayang Pilipino po natin, dun po sa mga senador na iniluklok ng sambayan ng Pilipino. Ano po, so ngayon i-play po natin. Nasa 66% po ng mga Pilipino ang nagsabing dapat harapin ni Vice President Sara Duterte ang kanyang impeachment case para masagot ang mga aligasyon ng korupsyon laban sa kanya. Ito ay base po. Ayan napakaliwanag 66% ang sang-ayon na dapat matuloy yung trial at 19% lamang yung mga DD-shit na hindi po sang-ayon. At 15% naman yung undecided mga kababayan. O sa SWS survey, nasa 15% naman ang undecided at 19% ang tutol dito sa pagtutuloy nga po ng impeachment proceeding. Ikonomisyon ng Strat-based Group ang survey at isinagawa po ito noong June 25 to 20. Sabi nito, nakipag-deal si Bam at Kiko kay Senator Kilay. Pero tandaan nyo, kahit nakipag-deal sila dyan mga kababayan kung kani-kanino man, ang dilaw ay dilaw. 2025. So magkita po ng face-to-face interviews sa 1,200 po na respondents. Ayan. At least sana maramdaman ng mga senador natin na kapag hindi nila inumpisahan yung trial, baka magalit po sa kanila eto pong 66 na sang-ayon na mga kababayang Pilipino po natin. Etong 66% na nagsasabi na dapat magkaroon na ng trial para makita kung ano ba ang totoo at hindi sa mga inaaligasyon laban po kay Vice President Sara Duterte. So maliwanag naman mga kababayan, dalawang senador na yung napakinggan natin na nagsasabi na dapat magkaroon ng trial. Actually mga kababayan, hindi nga lang dalawa Si Senator Risa Hontiveros gusto rin na magkaroon ng trial at yung iba siguro hindi lang nagbibitaw ng kanilang opinion, pero karamihan naman siguro sa mga senador mga kababayan talagang gusto rin na magkaroon ng trial at wag baliwalain etong impeachment ni Sara Duterte, lalo na at nakita nila na marami sa mga kababayan Pilipino po natin ang interesado na talagang magkaroon mga kababayan ng trial. Ano po? So ngayon, ano po ang comment at opinion po ninyo? Hingil po dito sa sinabi ni Senator Bam Aquino at Senator Raffy Tulfo na dapat magkaroon ng trial para mapatunayan kung si Sara Duterte ba ay inosente or guilty mga kababayan. At ano po masasabi ninyo hingil po sa sinabi ni Senator Bam na dapat talaga mga kababayang sundin ang sinasabi ng konstitusyon kaya tuloy ang impeachment trial sa August 4 mga kababayan. So comment below na lamang po